At habang papunta ho ako sa aking kalabasahan ay minapansin ho akong kurumbots kaya akin na ho siyang kinain. May nakita na din ho akong hinog na bayabas at saka ho mulberry at kahit hindi pa hinog ay sadyang tinikman na. Nagsaklob din ho ako ng aking kalabasa. Dumating na din ho yung aking in-order na gaming chair. Nagsemento din ho ako sa ibaba ho ng kubo. Nagluto na din ho ako ng aming pananghalian. Ang masarap na bistek. Hi mga katroops! Magandang buhay! Medyo mataas pa rin ho yung tubig din ho sa farm. Nung matapos ho akong magkape, ay ako na ho'y pupunta doon sa kalabasahan para ho magsaklob o mag-manual pollinate itong aking kalabasa. Nang may nakita ho ako sa daan itong kurumbots. Iyan yung kurumbots mga katroops. Yan pala yung mga pagkain ho ng mga ibon. Ang hinog niyan ay kulay orange, parang pongkan. Matamis ho kasi yan mga katroops, kaya favorite na mga ibon kainin. May nakita pa ako na isa pang pahinog. Yan malapit na huminog na yan. Pag orange na ho ay okay na yon. Pero itong ganere ay akin ho siyang titikman kung ano hong lasa. Pagdating doon ho sa orange ay matamis. Pagdating naman ho dito sa medium orange or medyo madilaw, halo ho siya sa medyo maasim at matamis. Ano hong tawag sa inyo niyan? Ay inyo nga hong i-comment diyan sa comment section kung ano hong tawag niyan sa inyo. Bali yan ho yung mga ligaw din sa amin. Na makarating na ho ako sa kalabasan ay agad-agad na ho ako nagsaklob ng mga female flower. Karamihan ho sa makikita nyo ho sa aking mga video ay sadyang nagsasaklob kasi kailangan ho kasi sa kalabasa na araw-araw siya nagsasaklob para ho malaki maging chance na maging tayo. Ay, bala lang oh! Sorry na agad. Para malaki ho yung chance niya na magtuloy na bilang bunga or maging kalabasa. O sadya naman talagang kasarap na yun. Yung mga pinaproning ko ho, yung mga tinatanggal na talbos ay pwede ho yung gawin bulang lang o ikulay. Meron na din ho mga bunga na pwedeng pambulang lang. Masarap ho iyon lalo na ho't bagong pitas. Pero syempre, masarap iyon kasi ikaw lang naman ho yung sinisin ko. Ay, pero lang. Sa mga nagtatanong ho pala diyan kung anong tanim kong kalabasa o variety, ito ho pala ay bela. Bilang na ho yung mga araw na magkikita na ho tayo. Ay, pero lang. Medyo nakakapagod din ho magsaklob na rin mga katrops. Lalo na pag mag-isa ka ay sadya naman talagang yan lawak na yan mga katrops. Ay kailangan nyo hong tapusin iyan. May nakita pa nga ako diyan na bulaklak. Nakala ko ay female flower. Pagkita ko ay male flower pala. Ay chinek ko ho yung kanyang bunga sa ilalim. Tinitignan ko ho kung may mga buto kaso wala, hindi ho siya bunga. Pero akin ho siyang tinikman. Nilalasahan ko isa dyan, lasang kalabasa din pala. Nung matapos ho akong nung matapos ho akong magsaklob, sorry na agad. Nang may nakita ho akong hinog na bayabas, kaya akin na ho siyang tinikman. Ay sadya ho, napakatamis na rin mga katroops. Makakapaghanap ka pa kung meron pang hinog. Ayan, meron pa hong isa. Ito hong isang nakakuha ko ay medyo manibala. Pagkatapos kong mga inang bayabas, ay ako ho muna ipapasyal doon sa kabila at matignan ho yung aking tanim na mulberry. Saka ho kamalansi. Ito na ho yung update dun sa akin tanim na mulberry. Bali, dalawa ho iyan na nakatanim diyan sa may lupa. Karamihan ho kasi doon sa paso ay akin hong binobonsai. At ito naman yung aking kamalansi. Napipitasan ko na ho iyan. Diyan ho ako kumukuha ng mga kalamansi ko. Nung makauwi na ho ako diyan sa kubo, ay chinek ko din yung aking mulberry. Ayan, at may nakita pa akong isang green na mapula na. Ayan po ay hindi pa hinog. Ang kulay hinog ho niyan ay maitim o purple. Ang lasa ho niyang maniba mga katrops ay parang lasa ho ng sampalok ay medyo maasim. Maasim ga. Pag hinog naman ho niyan ay sobrang tamis naman po. Nang may nakita pa ako doon, kala ko bunga, yung pala ay itlog ng suso. Pagkaakyat ko ho doon sa taas ay si kuya ho ang nakita ko ay nagpapahinga. Sabi ay may dumating daw ho akong parcel. Ito ho yung gaming chair na aking in-order. Kaya akin na ho agad siyang in-unbox. Excited ho makita kung maganda ba talaga. Kaya agad ko na ho siyang inassemble. Nung pagkalagay ko ho ng bracket din ho sa likod ay akin lang ho siyang pinantay para maging balance ho yung bigat pag akin na ho siyang inupuan. May order na din akong table mga katrops. Kaso nga laang ay naunang dumating itong gaming chair. Baka bukas ho ay nandito na din yon. Kaya akin na din ho maikakabit. Sa mga gusto din ho palang umorder niyan ay ilalagay ko na lang ho diyan sa comment section yung link at doon nyo na lang ho tignan doon ho sa showcase. Nung matapos ko ho ma-assemble ay akin na ho siyang sinubukan kung sadyang matibay ka. Approve ho mga katrops ay matibay na at maganda pa. Paniguradong makaka-relax ka din sa upuan na rin mga katrops. Kaya ano pang hinihintay nyo ay kayo mag-check out na din diyan. Paniguradong makakatulog ako na maayos na rin. Hinawagang kama. Sunod naman ho na aking gagawin ay magsisimento ho ako doon sa baba. Bali maliit lang naman ho yung gagawin ko para lang ho meron kaming tapakan at hindi magputik doon sa itaas. Nagpuputik ho kasi yan hong semento ay natira lang ay akin na din gagamitin. Kumuha lang ho ako ng buhangin at saka ho graba at akin lang ho silang pinaghalo-halo. Nilagyan ko na din ng tubig para maisemento na diyan. Siguro ho ay
sa mga susunod na linggo ay maglo-low tide na yan. Niguradong madami ho tayong linisin diyan sa daan para hindi na magbobota papunta din sa kubo. Aalisin lang ho natin yung mga putik doon sa daan para kahit nakachinelas ay pwede na ho makapunta. Nung mahalo ko ho yung semento ay akin na ho siyang ikinala. Para diyan na rin ako nakakapaghugas ng paa. Pag sa taas kasi nang galing ay sadyan di na makapaghugas. Maya lang ho pagkatapos kong magsemento ay bigla hong bumuho sa malakas na ulan. Habang umuulan ay ako ho'y nagkakape, pinapakinggan ho yung tunog ng mga pagbagsak ng ulan. Gusto ko nga ho sanang maligo kaso nga lang ay galing ako sa trabaho. Kaya akin na lang hong in-enjoy yung tunog ng ulan. Nung magtila na ay ako ho'y nagperito ng tilapia. Ayan ho yung tilapyang tabang din ho sa amin. Ay sadyang napakasarap po niya. Para ho matanghalian ay hindi pa ho ako kumakain ng tanghalian. Perito lang ho sana yung aking uulamin ngayon. Kaso lang ay umulan kanina ay kaya naisipan kong humigop na mainit na sabaw. Yun nga lang ay bistek. Masarap na bistek. Tumalon ho pala yung buntot ni Yandy yun ho sa tubig. Iba na lang. Nang maperito ko na ho yung mga isda ay ako ho'y naggisa na hawa ng sibuyas, bawang at naglagay na din ho ako ng toyo. Para sayo lang ako. Ay iba na lang nung kumulo na ho yung toyo ay naglagay na ho ako diyan ng suka. Naglagay na din ho ako ng paminta at pampalasa. Siling panigang at kaunting tubig. Akin lamang kung pakukuluan ng saglit yan. Tapos akin nang hahanguin at isasaling doon sa tilapyang pinirito ko ho kanina. Ang gusto ko diyan ay nakabukod ho yung akin tilapia ay hindi ko ho nilalagay diyan sa sabaw ng bistek. Gusto ko ho kasi perito tapos hihigop lang ako ng sabaw at mag-aalagay diyan sa kanin. Tapos ang una mong kukurutin yung tiyan tapos isusunod mo yung ulo. Sinasabi sa iyo ay sadyang mapapadami ang kain mo. Medyo mataas pa ho yung tubig kaya katsaga-tsaga lang ho tayo mga katrops. Kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon tanghalian ay bistek na meron hong piritong isda. Kahit ano hong kainin nyo din o ulamin sa bukid. Sadyang napakasarap at mapapadami ho ang iyong kain. Medyo malakas ho yung pangamoy ng aking ate at malahaba ho yung kanyang binte. Kaya yan ho nakaabot. Sadyang lagi ho kaming kumakain sa labas. Masarap ho kasi ng mga katrops. Lalo na ho nasa ilalim ng puno ay sadyang kapresko naman talaga ng panahon. May tumawag ho kay inay tapos inaabot ho nung aking pamangkin yung cellphone diyan sa taas. Kaya naghahadaling kunin baka malaglag ho sa tubig. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love!